Hindi kayo dadampot, dumampot kayo. Yung... Ngayon, umaangal na yung mga presidente, gusto na patayin kayo eh. Ay, wag na. Ito nga po yung naawat ko, mananaksak na eh. Okay. Ngayon, narinig ko, sinabi kanina, kakausapin namin ng TODA. Kasama kami sa technical working group, Mr. Austria. Tinanggal nyo kami. Ngayon nagkakagulo. Paano kayo makakapasa? Lagi kaming kalaban nyo. Ayun. Diba? Kunting pag-uusap lang na hiningi namin, bigyan nyo kami ng tamang capping. Ito pala, kanina ko pa nakita si Mr. Ariel Lim, President ng MPTC. What does MPTC stands for, sir? National Public Transport Coalition. Mr. Chair, maraming salamat. Ako po ang presidente ng TODA sa buong Pilipinas. Ayun. Kaya kanina pa ho ako nagsasabi. Kaya po, 2016 pa itong batas na to ng motorcycle taxi. Hindi natin maipasa because kami po ang kalaban. Diba? Okay. Ngayon, narinig ko, sinabi kanina, kakausapin namin ng TODA. Kasama kami sa technical working group, Mr. Austria. Tinanggal nyo kami. Ngayon nagkakagulo. Paano kayo makakapasa? Lagi kaming kalaban nyo. Ayun. Diba? Kunting pag-uusap lang na hiningi namin, bigyan nyo kami ng tamang capping. Hindi kami tumututol na nandyan ang motorcycle taxi, Mr. Chair. Ang gusto lang namin, tamang sukat lang, tamang bilang. Yung ipinangako natin sa PWG, dahil kami ang nagreklamo, ang reklamo namin noon, habal-habal. Pumasok ka, Mr. Royika, pumayag kami. Ngayon, kami na napirwisyo. Ano ba talaga ito, kuya? Ngayon, umabot tayo sa nagdemanda pa kami. Nakademanda ho ang motorcycle taxi na to sa court sa San Juan, kaya alam ni JBRC to, ni Senator, kasi doon ko pinail. Dahil ho, hanggang ngayon walang capping. Inamin nung isa rito ni Wayne na sobra sila. Diba? Kasi nga, wala kayong ibinibigay, hinihingi namin nasa na listahan. Mr. Chair, pakitanong nga bawat isa sa kanila, nag-submit na ba sila ng listahan kung ilan talaga ang motorcycle riders? Ito bang planong... Ito should have been submitted sa, sa LTFRB din. Hinihingi nga ho namin para naman merong din kaming basihan kung kami ay aangal o hindi. Wala maibigay eh. So wala kayong sinasabit na gano'n? Mr. Rieka, Mr. Jacinto, Mr. Tingson. We submitted po to the technical working group the master list po, Mr. Chair. Okay. Mr. Lim, nasubmit na raw. Yes, kasi po wala eh. Pag hinihingi namin, ang huli pong usapan namin sa Kongreso, sa Committee ng Transportation, bago maglabas doon sa mga probinsya, dumaan ho muna sa local government units. Dahil tinatamaan yung mga TODA. Ang tanong nyo kanina, ba't sa Batangas nandun yung angkas? Kasi pumayag si Badong, yung presidente ko ng federasyon, di ba sir? Pumayag yung federation ng angkas doon. Sinatanong nyo, bakit hindi nagkaroon ng problema kanina sa Angeles, hindi pumayag si Mario Bautista, yung presidente ko ng federation sa Angeles. Kahit pilitin nyo yun, ayaw. Kumampi si Mayor Lasatin. Kaya sinasabi ko na sa inyo. Magandang istorya ito. Lahat po. Kasi po, alam ko lahat yung nangyayari. Ngayon, bakit ang Maxim nireklamo, kaya naglabas ho doon ng papeles ang city government, parang persona ng grata ang Maxim. Kasi naglabas ng Maxim doon, hindi nagpaalam, nagalit yung mga TODA. Ang tanong ko ngayon, bakit ang Maxim tumatakbo pa rin? Ba't hindi nyo isanksyon tanggalin? Kasi ang tagal ko na sinasabi. Then, tapos na po yung ating pilot program. Bakit nagdagdag pa tayo sa Region 3 and 4A? Pag pumasok ng Bulacan, may Kawayan, pumasok na Region 4 lang yan, dito lang sa may Santa Rodriguez, Montalban, 'di ba? Dito sa Cainta, Taytay, papasok din sa Metro Manila. Ba't di nyo lagay sa Bicol? Ba't di nyo lagay sa Region 8 yan? Tacloban, ba't di nyo ilagay? Bakit sa 4A nyo, 3A, 3 ninyo pinipilit? Mr. Lim. Naiinis na po ako kasi pumapasok na eh. Alam nyo, ang tagal ko na nirereklamo, Metro Manila po, kasama po ako sa original complainant dito. Ang usapan, maghahatid lang kayo sa Cavite, Cainta, Suburb. Hindi kayo dadampot, dumampot kayo. Ngayon, umaangal na yung mga presidente, gusto na patayin kayo eh. Ay, wag na. Ito nga po yung naawat ko, mananaksak na eh. Nagugutom na. Bakit mananaksak, sir? Kasi po walang kinikita dahil pati papunta sa umaga, dinampot na nila. Pabalik, wala na rin maisakay. Yun yung sinasabi kanina, dapat regulated talaga. Kasi, pag meron TODA, wag nang payagan
pumunta Yan ho doon ang ng mga sinasabi motorcycle ko. taxi. So para mabawasan yung inis mo, sir, ang sasagot niya na si Attorney Sila. Guadis. Sige, Attorney Guadis. Thank you again, Mr. Chair. Actually, we have submitted a report, but for lack of material time, we will just say it now, sir. Base po sa aming pag-aaral with the respondents about 6,000, ang tanong po namin is, kung hindi ka sasakay ng MC taxi, ano ang alternate mode na sasakyan mo? 48.34% said jeepney. 5.37% said tricycle. So in effect, ang tinatamaan po nitong MC taxi is not the tricycle, it is the jeepney, and we have data for this. We understand tinatamaan din ho sila because MC taxi takes, but the person or the entity that's more affected is the jeepney. Yung number 2 na sabi naman nila, bakit merong mga inisyong mga accreditation? This was during the time Who did the survey, Attorney Guadis? we did the survey on about 633 respondents. This was the report that we submitted to the lower house and to the Senate as part of our report, sir. Who did the survey? Anong pangalan ng company? Is it a legitimate company? Is that a company that I would say can be trusted or may credibility? Mr. Chair, Kasi I'll tell you why, Attorney Guadis. Kadalasan ng mga tao na nagpapasundo ay sa mga sulok-sulok sa loob ng mga subdivision, sa mga lugar na kung saan hindi dumadaan yung mga jeep at tricycle ang nagpo-provide doon, TODA. So para sa akin, malaking epekto talaga sa tricycle. Of course, apektado yung mga jeepney, pero di ba nagpapasundo, di ba? So kung nagpapasundo yung mga pasahero, syempre hindi sila doon, hindi sa dinadaanan ng jeep. Kasi kung dinadaanan ng jeep yung kanilang bahay, o di na sila sasakay ng motorcycle, taxi, mahal, yung jeep dumadaan na mismo, convenient, paparahin ko na lang. Kaya sila nagpapasundo kasi walang dumadaan na jeep doon. Kasi kung hindi tricycle lamang ang pwedeng dumaan sa kanila. So that's why, having said that, apektado talaga yung mga tricycle drivers dito. That's why I still want that implemented, yung napag-usapan natin, si Yusek Ortega ng DOTR, na pag-aralan nyo kapag meron ng TODA sa isang lugar, iban na doon sa rotang yon ang pagpasok ng motorcycle taxi. Parang sa gayon, everybody happy. Yung Yes, mga we will tricycle do drivers natin naman, maging maayos ang kanilang hanap buhay. we will do that, Mr. Chair. Anyway, this is just a pilot study as format. So as soon as we get here, as soon as we finish this hearing, sir, we will reformat it that would ban MC taxi in other areas. But as of now, Mr. Chair, talagang may stop na ho kami sa accreditation ng motorcycle taxi. Okay, thank you. Alright, meron pa gusto magsalita?